Nanginginig ang mga kamay ni Magdalena, Maggie, Ramos, habang hinihila niya ang maleta sa makintab na sahig ng malawak na foyer. Bumungad sa kanya ang matayog na kisame, ang nagkikinangang chandelier na parang libu-libong diamante, at ang mga pader na may palamuting ginto. Ito ang mansyon ng mga Villacorta, ang pinakamayamang pamilya sa lugar, at ngayon, ang kanyang bagong tahanan. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, isang malamig na simoy ang humaplos sa kanyang balat. Nagbabadya ng isang bagay na hindi kaaya-aya. Para kay Maggie, ang mansyon ay simbolo ng pag-asa. Mula sa probinsya ng Leyte, dala niya ang pangarap na makapagpadala ng sapat na pera para sa pag-aaral ng kanyang kapatid na lalaki. Iyon lang ang tanging nais niya, ang makita ang kapatid na makatapos at hindi na maranasan ang hirap ng buhay. Ngunit hindi nagtagal, ang pag-asa niya ay unti-unting napalitan ng pangamba. Nakita niya si Doña Celestina Villacorta, ang matandang may-ari ng mansyon, na nakahiga sa kama, balot sa kumot. Ang matanda ay payat at maputla, halos wala ng lakas. Narinig ni Maggie ang ubo ni Doña Celestina, mahina at pilit. Sa bawat araw na lumilipas, tila lalo itong nanghihina. Hindi ito normal, naisip ni Maggie. Ang madalas na pagdating ni Dr. Alcantara, ang personal na doktor ng Donya, ay nagbigay ng kaba kay Maggie. Laging may dalang bagong gamot ang doktor na ipinapainom agad kay Doña Celestina, kadalasan sa presensya ni Verena Villacorta, ang manugang ng Donya. Si Verena ay isang babaeng may matulis na mata at ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na tila may tinatagong masama. Nakasuot ito ng mamahaling damit, nagbibigay ng mga utos sa mga katulong, at laging may hawak na telepono. Napansin ni Maggie na laging nagmamadali si Dr. Alcantara sa pagpainom ng gamot at hindi kailanman hinahayaan ang sino man na hawakan ang mga botelya. Isang gabi, matapos tapusin ni Maggie ang kanyang mga gawain, nakarinig siya ng mahinang usapan mula sa silid-aralan ng Donya. Nagtataka, dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niya na bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa siwang, tanaw niya si Verena at Dr. Alcantara nakaupo sa isang mesa. Ang boses ni Verena ay mahina, ngunit matigas, puno ng pag-aalala na hindi abot sa kanyang mukha. Kailangan nating bilisan ang proseso, Doktor, ani Verena. Napakabagal ng epekto ng gamot. Ang testamento ay kailangan ng pirmahan. Pero Ma'am Verena, may risk ito. Sagot ni Dr. Alcantara, halatang kinakabahan. Kung may makahalata, lagot tayo. Ngumisi si Verena, isang ngisi na nagpatindig ng balahibo ni Maggie. Walang sino man ang maghihinala. Isang matanda at mahina ang katawan. Normal lang namang hina, di ba? At saka, sino ba ang magsususpet sa ang mga katulong na ito? Hindi sila maglalakas loob. Biglang tumindig si Verena at lumapit sa bintana. Malapit na siyang mawala. Ang testamento ay mahalaga. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Kahit ang kanyang sariling anak ay hindi maghihinala dahil nasa ibang bansa. Ngunit, kailangan na itong matapos. Kailangang mapabilis ang lahat. Narinig ni Maggie ang malinaw na boses ni Verena. Kailangan na natin siyang tuluyang patulugin. Hindi siya dapat magising. Ang mana, dapat sa akin mapunta. Sa akin lang. Kumirot ang puso ni Maggie. Halos hindi siya makahinga. Ang mga salitang tuluyang patulugin at mana ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang puso ay humampas ng napakabilis. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Narinig niyang muli ang boses ni Verena na parang bumulong sa hangin. Hindi siya dapat magtagal. Ang plano ay kailangan ng ituloy. Wala nang atrasan. Pakiramdam ni Maggie, bumibigat ang kanyang dibdib. Nakakita siya ng kasamaan na lampas sa kanyang imahinasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. Ang mga salitang iyon
ay nagbabadya ng isang krimen, isang plano para patayin si Doña Celestina. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Isang simpleng katulong. Hinding-hindi siya magtatagal, doktor. Muling narinig ni Maggie ang boses ni Verena, puno ng pagkalalaki at katiyakan. Ang plano ay kailangang bilisan. Nanginginig si Maggie. Ang huling sinabi ni Verena ay sapat na upang tuluyang guluhin ang mundo niya. Nanginginig ang mga binti ni Maggie habang dahan-dahan siyang humakbang paatras, sinisikap na walang gumawa ng ingay. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas sa kanyang dibdib, halos sumabog. Ang mga bulong sa likod ng nakakandadong pinto ay nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na katotohanan. Baka sadyang pinapatay nila si Doña Celestina? Bulong niya sa sarili. Habang ang lamig ay kumalat sa kanyang buong katawan, hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Kinabukasan, isang mabigat na ulap ang bumalot sa isipan ni Maggie. Ang mga salitang narinig niya kagabi ay umaling-awngaw sa kanyang utak, paulit-ulit na nagpapahirap sa kanya. Paano siya makakakilos ng normal? Paano siya magpapanggap na walang alam habang alam niyang may nagaganap na kasamaan sa loob ng mansyon? Bawat galaw ni Verena ay tinitingnan niya ng may pagdududa. Bawat pagngiti ni Verena sa kanya, isang pekeng ng ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata, ay parang isang matalim na kutsilyo. Kunwari ay mapagmahal sa si Verena kay Doña Celestina kapag may nakatingin, lalo na kapag si Maggie ang nasa paligid. Susubuan niya ang matanda ng pagkain, hahaplusin ang buhok nito. Ngunit kapag tumalikod si Maggie, nagbabago ang mukha ni Verena. Nawawala ang nangiti, napapalitan ng isang ekspresyon ng pagkadismaya o pagkabagot. Hindi ito nakatakas sa mga mata ni Maggie. Maggie, pakikuha nga ang gamot ni Doña Celestina sa lamesa. Utos ni Verena isang hapon, habang abala si Maggie sa paglilinis ng silid. Agad na lumapit si Maggie. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, ngunit bago pa niya hawakan ang gamot, biglang sumulpot si Dr. Alcantara. "Ako na ang bahala rito, Maggie," sabi ng doktor, na kinuha agad ang botelya ng gamot. Ang kanyang galaw ay mabilis, halos marahas. Hindi niya hinayaan si Maggie na hawakan man lang ang botelya. "Opo, doktor," sagot ni Maggie na may halong pagkabigo, para siyang laging nauunahan. Pagkatapos painumin si Doña Celestina, agad ding ibinalik ni Dr. Alcantara ang gamot sa isang cabinet na laging nakakandado. Nakita ni Maggie ang kanyang pagmamadali, ang labis na pag-iingat sa mga gamot. Bakit? Kung ordinaryong gamot lang ang mga iyon, bakit kailangan ng ganoong pag-iingat? Isang umaga, habang naglilinis si Maggie sa sala, narinig niyang may kausap si Verena sa telepono. Nagtatago siya sa likod ng kortina, nakikinig ng palihim. "Oo, alam ko," bulong ni Verena. "Ang lumang problema. Kailangan na nating tapusin. Wala nang dapat makaalam tungkol doon, lalo na ang mga mata ng mga katulong." Narinig ni Maggie ang salitang lumang problema. Ano kaya iyon? May iba pa bang tinatago si Verena bukod sa kasalukuyang plano? Ang mga salita niya ay nagpatunay sa lumalaking hinala ni Maggie na si Verena ay hindi lang isang sakim na babae, kundi isang mapanganib na tao na may madilim na nakaraan. Kinagabihan, habang nagpapahinga na ang lahat, palihim na kinuha ni Maggie ang kanyang lumang cellphone. May signal dito sa mansyon. Naisipan niyang i-search ang pangalan ni Dr. Alcantara. Nag-type siya ng dahan-dahan, ang kanyang puso ay kumakabog. Ilang minuto siyang nag-scroll. Wala namang lumabas na kakaiba sa simula. Mga lumang artikulo tungkol sa kanyang lisensya at mga pasyenteng pinagamot niya. Ngunit habang patuloy siyang naghahanap, nakakita siya ng isang maliit na balita mula sa isang probinsyal na pahayagan. Ito ay tungkol sa isang kaso ng medical malpractice, ilang taon na ang nakakaraan, kung saan sangkot
si Dr. Alcantara. Ang kaso ay na-dismiss, ngunit may mga komento sa ilalim ng artikulo na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging walang konsensya at kurakot. May isang nagkomento pa na nagsabing, mag-ingat kayo sa doktor na ito. Masama ang kanyang record sa ibang bayan. Nanginig ang mga kamay ni Maggie. Hindi ito malinaw na ebidensya, ngunit nagbigay ito ng malaking kaba sa kanya. Hindi ito isang ordinaryong doktor. Isa itong taong may bahid ng nakaraan. At ngayon ay kasama ni Verena habang iniisip niya ang lahat ng kanyang nakita at narinig. Naisip niya ang tungkol sa mga gamot. Ang mga gamot na ibinibigay kay Doña Celestina. Kung ang doktor ay hindi mapagkakatiwalaan at si Verena ay may masamang balak, ano kaya ang laman ng mga botelyang iyon? Kinabukasan, habang nagtatapon ng basura si Maggie sa likod ng mansyon, napansin niya ang isang basurahan malapit sa klinik ni Dr. Alcantara. Hindi siya nakatiis. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip ang loob. Nakita niya ang mga ordinaryong kalat, mga balat ng tinapay, papel, ATBP. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may nakita siyang isang maliit na kahon ng gamot. Wala itong label. Walang nakasulat na pangalan ng gamot, dosage, o expiration date. Blanko lang. Pulso ni Maggie, bumilis. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon. Walang tatak. Walang pagkakakilanlan, nakakapanindig balahibo ang pagkawalang pakialam sa kahon na ito. Ito ba? Bulong niya sa sarili habang tinititigan ng kahon. Ito ba ang iniinom ni Doña Celestina? Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanya. Para itong isang piraso ng puzzle na hindi dapat niya makita. Ang maliit na kahong walang label ay parang sumpa, nagpapabigat sa bulsa ni Maggie. Bawat hakbang niya, bawat paglanghap, tila kasama ang bigat ng katotohanang maaaring dala ng kahon na yon. Hindi na siya makatulog ng maayos. Ang imahe ni Doña Celestina na lalong nanghihina ay laging nasa isip niya, kasabay ng nakakapanindig balahibong ng ngiti ni Verena. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, habang naghahanda si Dr. Alcantara ng gamot para kay Doña Celestina, nagkaroon ng biglaang tawag mula sa kusina. Isang baso raw ang nabasag. Agad na nagmadali si Dr. Alcantara papunta doon, na iniiwan ang mga gamot sa isang tray sa bedside table. Ito na ang pagkakataon ni Maggie. Ang kanyang puso ay humampas ng napakabilis. Halos marinig niya ang tunog nito sa kanyang tenga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumapit sa tray. Naroon ang mga iba't ibang gamot at kasama roon ang isa na kamukha ng walang label na kahon na nakita niya. Mabilis niyang kinuha ang botelya at palihim na inilagay sa kanyang bulsa. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na botelya ng vitamin supplement na kanyang binili sa bayan. Mabilis niyang ipinalit ito sa pwesto ng tunay na gamot. Halos mawalan ng hininga si Maggie habang bumabalik sa kanyang gawain. Ang kanyang buong katawan ay pinagpapawisan. Narinig niya ang pagbalik ni Dr. Alcantara. Maggie, tapos ka na ba dyan? Tanong ni Dr. Alcantara na may kakaibang tingin sa kanya. Opo, doktor. Sagot ni Maggie. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pinainom ni Dr. Alcantara ang gamot sa donya. Nakita ni Maggie ang pagkainom ng matanda sa gamot na ipinalit niya. Para siyang mababaliw sa kaba. Kung sakaling mahuli siya, tapos na ang lahat. Hindi lang mawawala ang kanyang trabaho, kundi baka mapahamak pa ang kanyang buhay. Ngunit kinailangan niyang gawin ito para kay Doña Celestina, para sa katotohanan. Pagkatapos ng ilang oras, habang naglilinis si Maggie sa labas ng silid ng Donya, narinig niya ang boses ni Verena mula sa loob. Doktor, bakit tila hindi pa rin siya nanghihina? Ang epekto ng gamot ay dapat mas mabilis. Hindi ko rin po alam, Ma'am Verena. Sinunod ko naman po ang lahat ng instructions ninyo. Siguro po ay matibay lang talaga ang katawan niya. Sagot ni Dr. Alcantara, halatang kinakabahan. Nakatayo si Maggie sa labas, nakikinig. Ang kanyang puso
ay biglang lumukso sa tuwa. Gumana. Ang pagpapalit niya ng gamot ay nagkaroon ng epekto, ngunit ang galit at pagkabahala ni Verena ay hindi rin nakatakas sa kanya. Alam niya na mas magiging mapanganib si Verena ngayon. Kinagabihan, habang papalabas si Maggie mula sa kanyang kwarto, bigla siyang hinarang ni Verena sa pasilyo. "Maggie, nakikita kong napakasipag mo," sabi ni Verena, na may ngiting nakatago ang ibig sabihin. "Pero tandaan mo, sa mansyon na ito, kailangan mong malaman ang iyong lugar. Huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat pakialaman." Ang mga salita ni Verena ay parang malamig na hangin na humaplos sa kanyang likod. Ramdam niya ang banta sa boses nito. Ang mga mata ni Verena ay matalim at parang hinuhubaran siya ng bawat lihim na kanyang tinatago. "Naiintindihan ko po, Ma'am Verena," sagot ni Maggie, sinisikap na manatiling matatag. "Mabuti naman," sabi ni Verena, sabay talikod. Ngunit bago pa siya tuluyang umalis, muli siyang lumingon kay Maggie. "At huwag mong kalimutan, may mga mata sa lahat ng sulok ng mansyon na ito. Bawat galaw mo ay nakikita." Napakasama ng tingin ni Verena. Kinilabutan si Maggie. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na laro. Napansin siya. May duda na si Verena sa kanya. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto, nakaramdam si Maggie ng matinding takot. Ngunit sa gitna ng takot na yon, may isang maliit na pag-asa na unti-unting lumalaki. Ang pagpapalit niya ng gamot ay nakatulong kay Doña Celestina. Hindi niya pwedeng sumuko. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang laban. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto, dahan-dahan niyang kinuha ang botelya ng gamot na ninakaw niya. Wala pa ring label. Kailangan niyang ipaanalisa ito. Ngunit paano? Sino ang tutulong sa kanya? Habang hawak ang botelya, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Parang may naglalakad o nagmamatyag. Mabilis niyang itinago ang gamot sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng isang lumang medyas. Nagkunwari siyang natutulog, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog. Mayroon ngang mga matang nakamasid. Lumipas ang mga araw at unti-unting napansin ni Maggie ang maliit ngunit makabuluhang pagbabago kay Doña Celestina. Hindi na gaanong malalim ang pagtulog ng matanda. May mga pagkakataong dahan-dahan itong nagdidilat ng mata na tila may pagkilala sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kamay, na dati walang buhay na nakahiga, ay ngayon ay bahagyang kumikilos, nagpapahiwatig ng kanyang presensya. Isang umaga, habang pinapakain ni Maggie si Doña Celestina, dahan-dahang hinawakan ng matanda ang kamay niya. Mahina, ngunit may diin. Tiningnan ni Doña Celestina si Maggie sa mata, at sa loob ng ilang sandali, nakita ni Maggie ang isang kislap ng pagkilala, isang sinag ng pag-asa. Para itong tahimik na pasasalamat o isang lihim na pakiusap, ang munting kilos na yon ay nagbigay ng panibagong lakas kay Maggie. Hindi siya nag-iisa. Nagkakaroon ng epekto ang ginagawa niya. Ngunit ang pagbabago kay Doña Celestina ay hindi rin nakatakas sa mapanuring mata ni Verena. Unti-unting napansin ni Verena ang bahagyang pagbuti ng kondisyon ng matanda. Nag-umpisa itong maging mas mahigpit. Pinaghigpitan niya ang seguridad sa mansyon at mas madalas niyang bantayan si Maggie. "Maggie, bakit parang hindi mo nailinis ng maayos ang sala kahapon?" tanong ni Verena, na may tinig na tila naghahanap ng butas. Nasa gitna sila ng mga katulong sa kusina at sadyang itinaas ni Verena ang boses para marinig ng lahat. "Hindi ka na ba nagiging masipag? Baka nakakalimutan mo ang iyong trabaho." Napayo ko si Maggie, nahihiya. "Pasensya na po, Ma'am Verena. Sisiguraduhin ko pong hindi na mauulit." Ngumisi si Verena. "Siguraduhin mo lang, marami pang naghihintay ng trabaho. Kung hindi ka makakapagtrabaho ng maayos, alam mo na ang mangyayari." Ramdam ni Maggie ang mga tingin ng ibang katulong. May awa, may pagtataka, ngunit walang sino man ang naglakas loob na kumibo. Sadyang kinokontrol ni Verena ang lahat
at ang bawat salita niya ay naglalayong ihiwalay si Maggie sa iba. Para siyang isang isda na unti-unting nakakalabas sa lambat, ngunit pilit ibinabalik sa loob. Ang cellphone ni Maggie ay matagal nang kinuha ni Verena sa palusot na para raw hindi maistorbo ang trabaho. Sinubukan niyang maghanap ng paraan para makagamit ng ibang telepono, ngunit laging may nakabantay. Para siyang nakakulong kahit malaya siyang nakakagalaw sa mansyon. Isang araw, habang papalabas si Maggie sa banyo, nakasalubong niya si Manang Linda, ang matandang labandera na matagal nang nagtatrabaho sa mga Villacorta. Kilala ni Manang Linda ang buong kasaysayan ng pamilya. "Mag-ingat ka, Ineng," bulong ni Manang Linda habang nagpapanggap na nag-aayos ng labada. Hindi siya tumingin kay Maggie. "Ang mga Villacorta may mga lihim na mas matagal pa sa akin. At si Ma'am Verena, iba siya." Nagtataka si Maggie. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Manang Linda?" "Walang anuman," sagot ni Manang Linda na biglang kinabahan nang makita ang anino ni Dr. Alcantara sa dulo ng pasilyo. "Basta, mag-ingat ka lang. Huwag kang basta-basta magtitiwala." Umiling si Manang Linda at nagmamadaling umalis. Nag-iwan ito kay Maggie ng mas maraming katanungan kaysa sagot. Ngunit isa itong kumpirmasyon na may kakaibangang nangyayari. May mga taong nakakaramdam, ngunit natatakot kumilos. Habang naglilinis si Maggie sa library ng Donya, napansin niya ang isang libro na nakatago sa likod ng iba pang mga libro. May lumang takip ito at may nakasulat sa Tagalog, "Ang kasaysayan ng pamilya, Villacorta." Dahan-dahan niya itong kinuha. Habang binubuklat niya, napansin niya ang isang larawan na nakasingit sa pagitan ng mga pahina. Ito ay larawan ni Doña Celestina noong bata pa, kasama ang isang babae na halos kamukha niya at isang lalaki. Sa likod ng larawan may nakasulat, "Ako at si Emilia, kaibigan ko, tunay na kapatid. Siya ang magpapatunay." Sino si Emilia at ano ang ipapatunay niya? Biglang narinig ni Maggie ang mga yabag ni Verena na papalapit. Mabilis niyang isinara ang libro at ibinalik sa dating pwesto. Nagkunwari siyang nagpupunas ng alikabok sa mga libro. Pumasok si Verena, hawak ang kanyang phone at tumingin kay Maggie ng matalim. "Maggie, ano ang ginagawa mo sa library? Hindi mo trabaho dito?" sabi ni Verena, na tila may pinagdududahan. "Nagpupunas lang po, Ma'am Verena," sagot ni Maggie na halos hindi makahinga. "Mabuti," sabi ni Verena, ngunit ang kanyang tingin ay matagal na nakatutok sa pwesto kung saan nakatago ang libro. "Ngayon, pumunta ka sa kusina at tulungan mo si Aling Nena." Agad na sumunod si Maggie, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na bumibilis. Ramdam niya ang init ng tingin ni Verena. Alam ni Verena na may ginagawa siyang kakaiba. Habang papalabas si Maggie, nakita niya si Verena na dahan-dahang lumapit sa bookshelf. Hinawakan ni Verena ang libro kung saan nakatago ang larawan at hinimas-himas ang lumang takip nito. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa. Hindi nawala sa isip ni Maggie ang librong nakita niya sa library at ang nakasingit na larawan. Sino si Emilia at bakit siya ang magpapatunay? Ngunit bago pa niya ito lubusang maisip, bumalik sa kanyang alaala ang isang mas nakakapanindig balahibong bagay. Ang folder na may nakasulat na "Diva Siyat ni Doña Celestina Villacorta, binagong bersyon", na nakita niya sa silid trabaho ni Verena. Iyon ang susi. Isang araw, habang abala si Verena sa kanyang business call sa labas ng mansyon, nagkaroon ng pagkakataon si Maggie. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa silid trabaho ni Verena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Lahat ay tahimik. Lumapit siya sa lamesa at doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, naroon ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang mga salita sa pahina ay parang matatalim na tinig na bumubulong sa kanyang utak. Binasa niya ng mabilis,
ang mga pangunahing punto. Ang orihinal na testamento ay naglalaman ng malaking bahagi para kay Verena. Ngunit ang binagong bersyon, halos kalahati ng pamana, ay inilaan na sa isang charitable foundation at para sa ibang malalayong kamag-anak. Kung ang binagong testamento na ito ay mapapatupad, si Verena ay mawawalan ng malaking halaga. Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Maggie. Hindi lang basta sa pag-iingat ng pera ang habol ni Verena. Nais niyang mawala si Doña Celestina upang hindi na nito mapatupad ang kanyang binagong kagustuhan. Ang lahat ng kasakiman ay may mas malalim na ugat. Ito ang kanyang pinakamalaking motibo, ang takot na mawalan ng mana. Nagmamadali siyang isinara ang folder. Ang bawat segundo na nananatili siya roon ay isang peligro. Pagkatapos ng ilang oras, habang binabantayan niya si Doña Celestina, napansin ni Maggie na mas gising ang matanda kaysa dati. Bahagyang nakadilat ang mga mata nito at may luha sa gilid. Sinubukan nitong igalaw ang kanyang kamay patungo kay Maggie. Dahan-dahan, lumapit si Maggie at hinawakan ang kamay ng Doña. Doña Celestina? Bulong ni Maggie, halos hindi marinig. Mahina, halos walang tunog. Bumulong si Doña Celestina. Hindi maintindihan ni Maggie ang mga salita, ngunit ang mga mata ng matanda ay puno ng pakiusap, ng pagkilala. At pagkatapos, sa isang mahirap na galaw, pinisil ni Doña Celestina ang kamay ni Maggie. Nang bitawan niya, naramdaman ni Maggie ang isang maliit, malamig na bagay na iniwan sa kanyang palad. Dahan-dahan, itinago ni Maggie ang bagay na yon sa kanyang bulsa. Ito ay isang singsing, isang luma at simpleng singsing. Ngunit mayroong kakaibang simbolo na nakaukit dito. Ano ang ibig sabihin nito? Isang lihim na mensahe? Nang gabing iyon, habang naglilinis si Maggie sa hapagkainan, pumasok si Verena. May dala itong isang baso ng alak at ang kanyang mga mata ay parang agila na lumilibot sa silid. Lumapit ito kay Maggie. Maggie, bakit parang masyado kang abala sa mga papeles ko kanina? Tanong ni Verena na may ngiting nakapagpapatindig balahibo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay tumatagos hanggang buto. Nanginginig si Maggie. Alam niyang may nakita si Verena. Wala po, Ma'am Verena. Wala po akong nakita. Ah, ganun ba? Sabi ni Verena, sabay lapit ng mas malapit. Ang amoy ng kanyang pabango ay nakakasakal. Siguraduhin mo lang, ang pagiging mausisa ay hindi maganda sa isang katulong. Maraming bagay dito sa mansyon ang hindi mo dapat pakialaman. Tinitigan ni Verena si Maggie ng matalim, parang sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang tingin na yon ay nagpahina sa mga tuhod ni Maggie. Alam niyang nakahawak siya sa isang impormasyon na maaring magpabagsak kay Verena at alam din ni Verena na may alam siya. Nang makalabas si Maggie mula sa silid trabaho ni Verena, matapos ang pakikipag-usap, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, may bumagsak mula sa bulsa ng kanyang damit. Ito ay ang singsing na ibinigay ni Doña Celestina. Nagmamadali siyang pinulot ito. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin, nakita niya si Verena na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay matalim at ang kanyang ngiti ay hindi na lang pekeng tamis, kundi isang ngangisi ng leon na handang sumakmal. Ang singsing! Ito ang nakapagpakulo ng dugo ni Maggie nang makita ni Verena na hawak niya ito. Ang tingin ni Verena ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Nagbabadyang may masamang mangyayari, ngunit sa likod ng takot, may kakaibang lakas ang bumalot kay Maggie. Hindi ito basta singsing. Ito ay mensahe, isang huling pahiwatig mula kay Doña Celestina. Sa kanyang silid, inilabas ni Maggie ang singsing. Ang kakaibang simbolo ay tila isang nakaukit na letra o marahil ay isang numero.
Sinubukan niyang ipares ito sa mga libro sa library, sa mga lumang painting, ngunit wala siyang makita. Hanggang sa naaalala niya ang lumang larawan sa librong Ang Kasaysayan ng Pamilya Villacorta, kung saan nakasulat ang pangalang Emilia. Bigla, nagkaroon ng koneksyon ng singsing sa nakaraang iyon. Nang gabing iyon, naglakas loob si Maggie na lapitan muli si Manang Linda. Nagtatago sila sa hardin, malayo sa mga mata ni Verena. Manang Linda, sino po si Emilia? Tanong ni Maggie, ipinapakita ang singsing. Nagulat si Manang Linda nang makita ang singsing. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naku, Ineng, saan mo nakuha iyan? Ito ang singsing ng kapatid ni Doña Celestina, si Emilia. Kinuwento ni Manang Linda ang madilim na kasaysayan ng pamilya Villacorta. Si Emilia ay nakababatang kapatid ni Doña Celestina na namatay ng maaga sa isang misteryosong aksidente. Matapos noon, ang asawa ni Doña Celestina at ang kanilang anak ay namatay din ng sunod-sunod. Dito pumasok si Verena na nagpakasal sa natitirang anak ng Doña na kalaunan ay namatay din. Laging merong kakaibang trahedya sa mga malalapit kay Doña Celestina. Ang mga kamay ni Manang Linda ay nanginginig habang nagkukwento. Maraming nagsasabi na malas si Verena, bulong ni Manang Linda. Mula nang pumasok siya sa pamilya, sunod-sunod ang malas. May mga tsismis noon na may kinalaman siya sa mga nangyari, lalo na sa pagkamatay ng asawa niya, pero walang ebidensya. Pero, ang singsing po, sabi ni Maggie. Bakit po ito ibinigay sa akin ni Doña Celestina? Ang simbolo sa singsing na yan, sabi ni Manang Linda, ay lumang address ng isang lumang law firm, ang law firm ng pamilya. Diyan nakalagay ang lahat ng mga lihim ng pamilya Villacorta. Baka may koneksyon ito sa testamento. Nagkaroon ng muling pag-asa si Maggie. Ito ang kailangan niya. Isang posibleng susi sa katotohanan. Kinabukasan, habang naglilinis si Maggie sa klinik ni Dr. Alcantara, nagkaroon siya ng pagkakataon. Nakita niya ang isang wallet na naiwan sa mesa. Hindi niya sinasadyang makita ang ID. At doon, laking gulat niya nang makita ang totoong pangalan ng doktor. Alfredo Reyes. Hindi Alcantara. May iba pang ID, isang lisensya sa pagmamaneho, ngunit sa ilalim ng pangalang Alfredo Reyes, nakasulat ang suspended medical license. Nanginig ang kanyang mga kamay. Si Dr. Alcantara ay hindi tunay na doktor. Isa siyang impostor. Ito ang dahilan ng kanyang pagmamadali at pagtatago sa mga gamot. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil si Maggie. Alam niyang kailangan niya ng konkretong ebidensya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone at sinimulan niyang i-record ang bawat pag-uusap na naririnig niya sa pagitan ni Verena at Dr. Alcantara. Tinatago ang telepono sa bulsa ng kanyang apron o sa mga halaman. Habang naglilinis siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Verena na sumisigaw sa telepono. Hindi ko maintindihan. Bakit pa rin siya gumagaling? Ang mga gamot na yon ay dapat nang tapusin ang lahat. Ma'am Verena, may nagpapalit ng gamot. Bulong ni Dr. Alcantara sa kabilang linya, halatang kinakabahan. Nakita ko ang isang botelyang hindi ko inilagay. At may nag-iimbestiga tungkol sa lumang kaso ko. Baka may koneksyon ng katulong na yon. Ang sikreto, baka malapit ng mabunyag. Nag-umpisa ang puso ni Maggie na tumibok ng malakas. Sila nga ang gumagawa nito. At alam na nila na may nagpapalit ng gamot. Alam na nila na may nag-iimbestiga. Sikreto? Narinig ni Maggie ang malamig at matalim na boses ni Verena. Huwag kang mag-alala sa sikreto mo, doktor. Alalahanin mo na hawak ko pa rin ang iyong leeg. Ngayon, hanapin mo ang gumagawa nito at pigilan mo ang katulong na yan bago pa mahuli ang lahat, bago pa niya tuluyang masira ang plano ko. Nanginginig si Maggie. Alam na nila. Nalaman na ni Verena. Alam na niya na siya ang gumagawa nito. Ang kanyang buhay ay nasa panganib.
Ang banta ni Verena ay parang isang malamig na kamay na humawak sa leeg ni Maggie. Alam na niya, alam na ni Verena na may ginagawa siya, na mayroon siyang kaalaman. Ang mga mata ni Verena ay laging nakasunod sa kanya. Bawat galaw niya ay tila nakarehistro sa isip ng ginang. Isang tensyon ang bumalot sa mansyon, isang mabigat na pakiramdam na alam ni Maggie na hindi magtatagal. Isang umaga, habang naglilinis si Maggie sa silid ng donya, biglang dumating si Verena kasama si Dr. Alcantara at 2 pulis. Nagulat si Maggie. Bakit may pulis? Nasaan ang kwintas ko, Maggie? Tanong ni Verena. Kalmado ngunit may panginginig sa boses na tila nagpipigil ng galit. Ang kanyang mga mata ay parang 2 nagliliyab na baga. Nagulat si Maggie. Kwintas po. Wala po akong alam sa kwintas ninyo, Ma'am Verena. Huwag ka nang magkaila, sigaw ni Verena. Ang kwintas na bigay ng aking asawa, ang napakamahal na Villacorta heirloom. Nawawala ito, at ikaw lang ang nasa silid na ito. Lumapit ang mga pulis kay Maggie. Magdalena Ramos, kasama ka ba sa mga tauhan dito? Tanong ng isang pulis. Opo, sir. Sagot ni Maggie, nanginginig. Kailangan naming halugugin ang iyong kwarto, sabi ng pulis. Nagprotesta si Maggie. Pero wala po akong kinuha. Wala po akong ginagawang masama. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Dinala siya sa kanyang maliit na kwarto. Sa harap ng mga pulis, pinilit si Verena na kunin ang kanyang maliit na maleta. Habang binubuksan ng maleta, naramdaman ni Maggie ang kanyang puso na bumaba. Alam niya na ito na. At doon, sa ilalim ng kanyang mga damit, naroon ang kumikinang na kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Maggie sa gulat. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Pagsasabuatan siyan. Tinanim yan ni Ma'am Verena. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang mga pulis ay tumingin kay Verena at ang tingin ni Verena ay puno ng kunwari ihakay pagkadismaya. Napakasakit nito, Maggie, sabi ni Verena na tila nagpapanggap na nalulungkot. Pinagkakatiwalaan ka namin, ngunit ito ang isinukli mo. Wala kang ibang ginawa kundi magnakaw sa amin. Isang pulis ang lumapit kay Maggie. Kailangan kang sumama sa amin sa istasyon para sa investigasyon. Pero wala po akong kinuha, ulit ni Maggie habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Pinagbibintangan lang nila ako. Narinig ko po sila. Pinaplano po nilang saktan si Doña Celestina. Si Dr. Alcantara po ay hindi tunay na doktor. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang. Ang mga katulong na nagkukumpulan sa pasilyo ay tumingin sa kanya ng may awa. Ngunit walang naglakas loob na tumulong. Natakot sila kay Verena. Habang hinihila siya palabas, dumaan siya sa silid ni Doña Celestina. Kahit mahina, naroon ang matanda sa kama. Nakadilat ang mga mata, nakatingin sa kanya. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ng Donya, nakita ni Maggie ang isang kislap ng pag-unawa, isang awa. Ito ang nagbigay kay Maggie ng huling lakas. Mabilis, habang dumadaan sila sa harap ni Manang Linda na nakatayo malapit sa pintuan ng kusina, nagawa ni Maggie na maipasa ang isang maliit na USB na nakatago sa kanyang palad. Manang, para po kay Doña Celestina. Bulong niya, halos hindi marinig. Hindi siya nakakibo, ngunit naramdaman ni Maggie ang pagtanggap ng matanda. Iyon lang ang tanging pag-asa niya. Hinihila siya palabas ng mansyon, pababa sa hagdanan. Ang mga mata ng mga katulong ay nakatingin sa kanya, puno ng paghatol. Siya ang magnanakaw. Siya ang masama. Wala akong kasalanan, sigaw ni Maggie habang ang mga pulis ay sapilitan siyang isinasakay sa patrol car. Tumingin siya pabalik sa mansyon. Naroon si Verena, nakatayo sa balkonahe na may ngiti sa labi, isang ngiting tagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. Ngunit sa kabila ng lahat, sa gitna ng kanyang pagluha, tiningnan ni Maggie si Verena ng matalim. Hindi pa tapos.
Hindi siya susuko. Sumara ang pinto ng patrol car at dinala si Maggie sa kadiliman ng hindi niya tiyak na kinabukasan. Ngunit sa kanyang puso, may apoy na nananatili, isang pangako ng paglaban. Sa kaibuturan ng kanyang pagtulog, nararamdaman ni Doña Celestina ang lahat. Ang pagdami ng kanyang lakas, ang unti-unting paglinaw ng kanyang isip. Lahat ito ay dahil sa mga gamot na ibinibigay sa kanya ni Maggie. Ramdam niya ang pagbabago, ang pagkabalik ng buhay sa kanyang katawan. Ngunit kasabay nito, ramdam din niya ang panganib, ang dilim na bumabalot sa kanyang mansyon. Naramdaman niya ang pagkilos ni Maggie, ang munting babae na may napakalaking puso. Naramdaman niya ang pag-aalaga ni Maggie, ang pag-asa na dala nito. At naramdaman din niya ang presensya ni Verena, ang kanyang manugang, na may kakaibang lamig, isang bagay na hindi niya naintindihan noon. Ngunit ngayon ay tila nagiging mas malinaw. Ang bawat ingay sa mansyon, bawat bulong, ay tila umaabot sa kanyang kaisipan. Narinig niya ang mga salita ni Verena, ang pagtaas ng boses nito, ang paghatol. Naramdaman niya ang pag-alis ni Maggie. Ang kanyang puso ay kumirot. Nagawa niyang pigain ang kamay ni Maggie, binigyan ng singsing bilang huling pahiwatig. Ngunit hindi niya inakala na ganito kabilis mawawala ang dalaga. Para siyang isang preso sa kanyang sariling katawan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol si Maggie, ngunit walang lumalabas na tinig mula sa kanyang lalamunan. Gusto niyang gumalaw, ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw sumunod. Naaalala niya ang mga araw bago siya magkasakit, ang pagbabago niya sa testamento, ang kanyang desisyon na ibigay ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan sa isang charitable foundation at sa mga malalayong kamag-anak, hindi kay Verena. Naaalala niya ang pagtutol ni Verena, ang pagpipilit nito na huwag baguhin ang kanyang desisyon. Noon, inakala niya na pagmamalasakit ito ni Verena. Ngayon, naiintindihan niya na ito ay kasakiman. Nakita niya sa kanyang isip ang nakapangingilabot ng ngiti ni Verena, ang kanyang mga salita na puno ng kasinungalingan, ang kanyang pagpapanggap na nagmamalasakit. Para siyang binulag, pinaniwala sa kasinungalingan, at ngayon ay unti-unting nagigising sa isang masakit na katotohanan. Lumuluha si Doña Celestina. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang sariling manugang, ang taong kanyang pinagkatiwalaan, ay magtatangkang saktan siya. At isang katulong, isang simpleng katulong, ang siyang nagligtas sa kanya. Nakakahiya. Nakakahiya ang kanyang pagiging bulag. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapahiya at galit, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Isang matinding pagpupunyagi. Hindi na siya magpapatalo. Hindi na siya magpapabulag. Kailangan niyang lumaban para sa sarili niya, para kay Maggie. Sa lahat ng kanyang lakas, sinubukan ni Doña Celestina na igalaw ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit may determinasyon sa bawat paggalaw. Unti-unti, dahan-dahan, inabot niya ang kanyang kanan. Mayroon siyang nararamdaman, ang lamig ng telepono. Ang telepono na laging nasa gilid ng kanyang kama. Ang telepono na laging inaalis ni Verena sa kanyang abot kamay kapag dumadalaw ito. Ngayon, tila nakalimutan ni Verena. Isang huling pagpupunyagi. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumapit sa telepono. Ang bawat sentimetro ay parang isang milya. Ramdam niya ang pagod, ang sakit. Ngunit hindi siya sumuko. Para siyang may nakitang ilaw sa dulo ng isang mahabang tunnel. Ang kanyang mga daliri ay sa wakas ay nakahawak sa malamig na plastik ng telepono. Ngunit paano niya ito gagamitin? Wala siyang lakas para pumindot, para mag-dial. Tiningnan ni Doña Celestina ang receiver. Mayroong isang emergency button. Isang button na para sa direktang koneksyon sa kanyang lawyer, kay Attorney Fernandez. Ito ang tanging pag-asa niya. Sa lahat ng kanyang natitirang lakas, dahan-dahan niyang inangat ang telepono.
Ang kanyang mga mata ay nanininga sa determinasyon. Ang lamig ng rehas ay dumadaloy sa mga ugat ni Maggie. Sa loob ng selda, naramdaman niya ang matinding kawalan ng katarungan. Wala siyang kasalanan. Wala. Ngunit sino ang maniniwala sa isang simpleng katulong na pinagbintangan ng pagnanakaw? Lumipas ang magdamag na puno ng takot at pag-aalala. Ngunit sa pagbabalik ng sikat ng araw, nagbalik din ang kanyang determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi siya papayag na manalo ang kasamaan. Kinabukasan, isang abogadong nagpakilalang kaibigan ni Manang Linda ang dumating para siya ay tulungan. Si Attorney David Fernandez. Siya ang dating abogado ng pamilya Villacorta, ang pangalan na nasa likod ng singsing na binigay ni Doña Celestina. Malamang ay si Manang Linda ang nagpadala ng mensahe sa kanya gamit ang USB. Sa loob ng opisina ng abogado, ikinuwento ni Maggie ang lahat. Mula sa mga bulong sa likod ng pinto, sa pagpapalit ng gamot, sa paghahanap niya sa mga lihim ni Dr. Alcantara, hanggang sa kasinungalingan ng di umano'y pagnanakaw. Taimtim na nakinig si Attorney Fernandez. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng pagdududa. Malalim ang iyong kwento, Maggie, sabi niya. Ngunit ang mga ebidensya mo ay mahirap patunayan sa korte. Ang iyong testimonya ay laban sa testimonya ng isang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Naramdaman ni Maggie ang kanyang puso na lumubog. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng pag-asa, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang matandang lalaki na may suot na salamin at may hawak na isang makapal na briefcase. Nakilala agad siya ni Attorney Fernandez. Attorney Ricardo Salazar, bulong ni Attorney Fernandez na nagulat. Ngumiti si Attorney Salazar. Pasensya na sa biglaang pagdating. Narinig ko ang kaso ni Magdalena at pakiramdam ko ay kailangan kong makialam. Bumaling si Attorney Salazar kay Maggie. Ako ang dating personal na abogado ni Doña Celestina bago ako palitan ni Ma'am Verena. Matagal na akong may hinala sa babaeng yon. At ngayon, mukhang nakakita na ako ng dahilan upang kumilos. Inilapag ni Attorney Salazar ang briefcase sa mesa at binuksan ito. Ang laman ay mga papeles, maraming papeles. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga transaksyon pinansyal ni Verena Villacorta, paliwanag ni Attorney Salazar. Napansin ko ang mga kakaibang paglilipat ng pondo, mga lihim na account, at mga pondo na halos walang nakakaalam. At higit sa lahat, meron akong kopya ng orihinal na testamento ni Doña Celestina. Kinakabahang inabot ni Maggie ang kopya ng testamento. Nakita niya ang mga pangalan at ang mga halaga. Totoo nga, malaki ang ipinagbago sa testamento na nakita niya sa silid trabaho ni Verena. Dito, halos walang makukuha si Verena. Ito ang motibo, sabi ni Attorney Salazar. Ang takot na mawalan ng mana. At mayroon din akong impormasyon tungkol kay Dr. Alfredo Reyes o Dr. Alcantara kung siya ang tawag ni Verena. Mayroon siyang suspended medical license at may kasaysayan ng unethical practices. Lumabas ang lahat. Para siyang nakakita ng liwanag sa madilim na tunnel. Ngayon, may ebidensya na siya. Kinuha ni Maggie ang maliit na USB na ibinigay niya kay Manang Linda, na naibigay naman kay Attorney Fernandez. At ito po, Attorney, sabi ni Maggie, ang mga recordings na palihim kong ginawa, ang mga bulong ni Verena at ni Dr. Alcantara. Binuksan ni Attorney Fernandez ang USB. Narinig nila ang mga tinig ni Verena at Dr. Alcantara. Ang mga salita tungkol sa pagpapabilis ng plano, sa testamento, at sa pagtigil sa katulong. Malinaw ang lahat. Napatingin si Attorney Fernandez kay Attorney Salazar. Mayroon na tayong sapat na ebidensya. Kailangan na nating kumilos. Nagplano sila agad. Kailangan nilang kunin ang mga orihinal na gamot na ibinibigay kay Doña Celestina para sa forensic analysis. At kailangan nilang ipakita ang katotohanan. Kinagabihan, habang ang mansyon ay tahimik na at tila natutulog, isang kawan ng mga sasakyan ang dahan-dahang lumapit.
mga sasakyan ng pulis, at sa likod nito, ang sasakyan ni na Attorney Fernandez at Attorney Salazar. At sa isa sa mga sasakyan, nakaupo si Maggie. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi na sa takot, kundi sa pag-asa at paglaban. Nakatingin siya sa mansyon ng mga Villacorta na ngayon ay tila isang malaking halimaw na puno ng mga sikreto. Nang bumukas ang mga pinto ng sasakyan, bumaba si Maggie. Nakita niya ang mga pulis na dahan-dahang lumalapit sa gate ng mansyon. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay biglang bumukas. Nagulantang si Verena at Dr. Alcantara. Nagsimula na ang paghaharap. Mabigat ang talukap ng mga mata ni Doña Celestina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon dahil sa pagkaantok o panghihina. Gising na gising ang kanyang diwa at unti-unti niyang binubuksan ang kanyang mga mata sa liwanag ng katotohanan. Naramdaman niya ang pagkilos sa mansyon, ang mga boses na naglalakad sa pasilyo, ang tunog ng mga yabag na may awatoridad. Hindi ito ang karaniwan. May nagaganap. Ang mga gamot na ibinibigay ni Maggie, ang mga bitamina at sustansya, ay nagbigay ng panibagong buhay sa kanyang mga ugat. Unti-unti niyang naalala ang lahat. Ang pagbabago ng kanyang testamento, ang pagpipilit ni Verena, ang mga mapanlinlang na ngiti, at ang mapag-alagang mga kamay ni Maggie. Ang singsing, si Maggie. Biglang bumukas ang kanyang pinto. Hindi si Verena, hindi si Dr. Alcantara. Pumasok ang mga pulis kasama sina Attorney Fernandez at Attorney Salazar. Nakita niya si Maggie, nakatayo sa likod nila, na may luha sa mga mata ngunit may paninindigan. Narinig niya ang mga sigaw mula sa ibaba. Ang boses ni Verena, puno ng pagkabigla at galit. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit kayo naririto? Ang boses ni Dr. Alcantara, nanginginig. Ma'am Verena, may nagsumbong. Ang mga gamot. Nandito sila para sa mga gamot. Dahan-dahan, sa lahat ng kanyang natitirang lakas, ibinangon ni Doña Celestina ang kanyang sarili. Kumikilos ang kanyang katawan, ngunit hindi na nanghihina. Ngayon, buo na ang kanyang desisyon. Kailangan niyang bumaba. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Nagulat ang mga pulis nang makita si Doña Celestina na nakatayo, naglalakad, kahit mahina pa. Lumapit si Attorney Fernandez at inalalayan siya. Doña Celestina, maayos po ba kayo? Tanong ni Attorney Fernandez na may halong pag-aalala. Tiningnan ni Doña Celestina si Maggie. Sa mga mata ng dalaga, nakita niya ang pag-asa, ang takot, at ang pagmamahal. Ngumiti siya. Gising na ako, Attorney, at handa akong sabihin ang lahat. Bumaba sila sa hagdanan. Ang mansyon ay puno ng mga pulis, mga abogado, at mga katulong na gulat sa mga pangyayari. Sa gitna ng sala, nakita ni Doña Celestina si Verena at Dr. Alcantara. Nakatayo sa harap ng mga pulis, ang kanilang mga muka ay puno ng takot at pagtataka. Hawak ng isang pulis ang isang plastic bag na naglalaman ng mga botelya ng gamot. Ma'am Verena, mayroon po kaming warrant of arrest para sa inyo at kay Dr. Alfredo Reyes sa kasong pagtatangkang pagpatay kay Doña Celestina Villacorta at medical fraud, sabi ng isang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Verena. Ano? Hindi! Kasinungalingan yan! Walang katotohanan yan! Doña Celestina, magsabi kayo! Ngunit bago pa makahirit si Verena, narinig niya ang isang boses, isang malakas at malinaw na boses na bumaba sa hagdanan. Wala nang kasinungalingan, Verena. Lumingon si Verena. Nakita niya si Doña Celestina nakatayo sa gitna ng hagdanan kasama si Maggie. Gising na gising ang matanda. Ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng determinasyon, hindi na ang mga mata ng isang nanghihinang pasyente. Nang gilala si Verena, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito totoo. Paano? Ha? Salamat sa munting anghel na ito, Verena. Sabi ni Doña Celestina, hinawakan ang kamay ni Maggie. Si Maggie, siya ang nagligtas sa akin.
Siya ang gumising sa akin sa malalim kong pagtulog. Inilahad ni Attorney Salazar ang mga ebidensya, ang orihinal na testamento, ang mga transaksyon pinansyal ni Verena, ang lisensya ni Dr. Alcantara, at ang mga recordings ni Maggie. Ang bawat ebidensya ay isang patalim na tumusok sa mga kasinungalingan ni Verena at Dr. Alcantara. Narinig ko ang lahat, Verena. Sabi ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malakas. Ang mga plano mo, ang mga salita mo tungkol sa mana, ang pagtatangka mong wakasan ang buhay ko, pinagkatiwalaan kita, binigyan kita ng pamilya, at ito ang ginawa mo? Yumuko si Verena. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi na siya ang matapang at mapagmataas na ginang. Ngayon, siya ay isang taong nahuli sa kanyang sariling bitag. Hindi ko sinasadya, bulong niya. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang lakas. Tumayo si Maggie sa tabi ni Doña Celestina. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Relief, awa, galit. Ngunit higit sa lahat, ang katarungan ay nananaig. Ang ibang mga katulong na nakasaksi sa lahat ay nagbulungan. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba ay tumingin kay Maggie nang may paghanga at pagsisisi. Patawarin mo ako, Maggie, sabi ni Doña Celestina na may luha sa mga mata. Pinayagan kong mangyari ito. Pinagdudahan kita. Ngunit ikaw ang tunay na nagmahal sa akin, hindi ang aking pamilya. Umiling si Maggie, luha rin ang dumadaloy sa kanyang mga mata. Walang anuman po, Doña Celestina. Ginawa ko lang po ang tama. Dinakip ang nanginginig na si Dr. Alcantara at pagkatapos, lumapit ang mga pulis kay Verena. Verena Villacorta, sa ngalan ng batas, arestado ka, sabi ng pulis. Tiningnan ni Verena si Maggie at Doña Celestina. Ang kanyang mga mata ay nanininga sa puot, sa galit na hindi kayang ilabas ng mga salita. Isang ngangisi na puno ng pagbabanta ang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi pa ito tapos, bulong niya, puno ng kasamaan. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad, magbabayad kayo. Hinihila si Verena palabas ng mansyon, ngunit ang huling tingin niya, ang tingin na puno ng paghihiganti, ay nanatili sa hangin, nag-iwan ng isang malamig na pangako. Ang kanyang tinig ay tila umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga salita ni Verena, puno ng pagbabanta, ay tila umalingaw-ngaw sa mga pader ng mansyon. Ngunit ngayon, wala na itong bigat. Ang kasamaan ay nabunyag, ang katotohanan ay nanalo. Ramdam ni Maggie ang isang mabigat na pasanin na unti-unting lumuwag mula sa kanyang balikat. Sa wakas, dumating na ang katarungan. Ang sumunod na mga linggo ay puno ng paglilitis. Pinatunayan ang lahat ng ebidensya, ang mga recording ni Maggie, ang suspended license ni Dr. Alfredo Reyes o Dr. Alcantara, ang mga testimonya ni na Attorney Salazar at Attorney Fernandez, at higit sa lahat, ang testimonya ni Doña Celestina. Sa hukuman, ipinahayag ni Doña Celestina ang lahat, ang bawat detalye ng panloloko at pagtatangkang pagpatay. Si Verena, na dati mapagmataas at malakas, ay nakita ni Maggie na nanghihina, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtatanggi. Ipinahayag ng korte ang hatol. Guilty. Si Verena Villacorta at Dr. Alfredo Reyes ay parehong nahatulan sa kani-kanilang kaso. Makukulong sila. Sa loob ng courtroom, naramdaman ni Maggie ang isang pagbuga ng hininga na hindi niya alam na matagal na niyang pinipigilan. Pagkatapos ng paglilitis, nagdaos ng press conference si Doña Celestina sa mansyon. Mahina pa rin siya, ngunit ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Umupo si Maggie sa tabi niya. Gusto kong ipahayag sa publiko, simula ni Doña Celestina, ang aking taos-pusong pasasalamat kay Magdalena, Maggie, Ramos. Ang munting babaeng ito ang nagligtas sa aking buhay sa kabila ng lahat ng panganib at paghihirap.
Siya ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng katapatan at kabutihan. Hinawakan ni Doña Celestina ang kamay ni Maggie. Mula ngayon, tinatanggap ko si Maggie hindi lang bilang bahagi ng aking pamilya, kundi bilang isang anak na matagal ko nang hinahanap. Siya ang aking pamilya. Nagulantang ang lahat ng nasa press conference. Lumuluha si Maggie. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. At bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan at upang ipagpatuloy ang kanyang diwa ng pagtulong, patuloy ni Doña Celestina, binago ko na rin ang aking testamento. Maliban sa bahagi niya bilang aking anak, itatatag ko rin ang Maggie Ramos Foundation, isang charitable organization na tutulong sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso, panloloko, at kawalan ng katarungan. Ito ang magiging simbolo ng katatagan at pag-asa. Ang mansyon, na dating puno ng lihim at dilim, ay ngayon ay naging simbolo ng bagong simula. Ang mga katulong na dati takot kay Verena ay lumapit kay Maggie, humingi ng tawad at nagpahayag ng pasasalamat. Isang gabi, habang nakaupo si Maggie sa balkonahe, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid sa Leyte. Ate Maggie, totoo ba ang mga balita? Ikaw na raw ang bagong anak ni Doña Celestina at may foundation pang ipinangalan sa'yo. Halos sigaw ng kanyang kapatid sa tuwa. Ngumiti si Maggie. Luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Oo, totoo ang lahat, bunso. Ngayon, makakapag-aral ka na ng walang pag-aalala at marami pa tayong matutulungan. Ilang linggo matapos ang paglilitis, bumisita si Maggie at Doña Celestina sa Leyte. Sama-sama silang nagtungo sa libingan ng mga magulang ni Maggie. Habang nakaluhod si Maggie sa harap ng puntod, naramdaman niya ang presensya ni Doña Celestina sa tabi niya. Tingnan mo, Inay, Itay, bulong ni Maggie, nagtagumpay po ako. Hindi na po ako nag-iisa. Natagpuan ko po ang pamilya ko. Niyakap ni Doña Celestina si Maggie. Brave girl, bulong niya. Unti-unting naging abala si Maggie sa foundation. Nakikipagpulong siya sa mga biktima, nakikinig sa kanilang mga kwento, at tumutulong sa kanila na magsimulang muli. Ang bawat babaeng natutulungan nila ay nagbibigay ng panibagong lakas kay Maggie. Hindi na siya ang dating katulong na mahiyain at takot. Siya na si Maggie Ramos, isang babaeng may lakas ng loob, may pusong busilak at may misyon. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Doña Celestina sa tabi ng bintana sa mansyon, lumapit si Maggie at dahan-dahang umupo sa tabi niya. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa silid. Ngumiti si Doña Celestina at tiningnan si Maggie. Maggie? Sabi niya, puno ng pagmamahal. Salamat, anak. Salamat sa lahat. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Maggie. Salamat, anak. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga kaysa anumang mana o yaman. Ito ang tunay na bahagi ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga taon at ang mansyon ng mga Villacorta na dating pinagmumultuhan ng mga lihim at kasamaan ay naging tahanan ng pag-asa at pagmamahal. Ang Maggie Ramos Foundation ay lumago na umabot sa libu-libong kababaihan sa buong Pilipinas. Ang bawat kwento ng tagumpay, bawat buhay na naibalik ang dignidad, ay isang patunay sa walang kupas na diwa ng kabutihan at katarungan. Si Maggie, na dati isang simpleng katulong mula Leyte, ay isa ng iginagalang na personalidad. Ang kanyang boses ay naririnig sa mga conference, ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong posisyon, nanatili siya bilang ang simpleng Maggie na may pusong busilak. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nakatapos na sa pag-aaral at ngayon ay tumutulong na rin sa foundation na nagbibigay ng legal na payo sa mga kababaihan. Ang kanilang pamilya na dating naghihirap ay ngayon ay matatag at buo. Si Doña Celestina, sa kabila ng kanyang edad, ay nanatiling matalas ang isip. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng pagmamahal
habang pinagmamasdan niya si Maggie. Natagpuan niya ang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng yaman, kundi nabuo mula sa tunay na pagmamahal at pagtitiwala. Ang mga huling taon niya ay puno ng pagtawa, ng mga kwento, at ng pagmamahal ng isang pamilya na hindi niya inakalang makikita pa. Isang araw, habang nakaupo si Maggie at Doña Celestina sa kanilang pipaboritong lugar sa hardin, sa ilalim ng isang malaking puno, hinawakan ni Doña Celestina ang kamay ni Maggie. "Maggie, anak," sabi ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay mahina na, ngunit puno ng pagmamahal. "Pinagpala ako ng Diyos na makilala ka. Ikaw ang aking ilaw, ang aking pag-asa. Hindi ko inakala na sa mga huling yugto ng aking buhay, matutuklasan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya." Niyakap ni Maggie ang matanda. "Salamat po, Inay. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Hindi ko po ito makakalimutan kailanman." Namayapa si Doña Celestina sa kanyang pagtulog, mapayapa at puno ng pagmamahal. Ang kanyang pamana ay hindi lang ang kanyang yaman, kundi ang diwa ng kabutihan na kanyang iniwan, ang foundation na nagpapatuloy sa kanyang pangarap, at ang mansyon ng mga Villacorta. Hindi na ito isang lugar na puno ng takot. Ito ay isang tahanan, isang lugar kung saan ang mga kwento ng pag-asa, pagmamahal at katarungan ay patuloy na isinasalaysay. Isang umaga, habang nakatayo si Maggie sa balkonahe, tinitingnan ang pagsikat ng araw sa hardin. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat dahon, sa bawat bulaklak. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang kanyang kapatid ay lumapit sa kanya, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Isang pamilya. Isang pamilya na nabuo hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa walang hanggang paninindigan sa katotohanan. Napangiti si Maggie. Ang kanyang buhay, na nagsimula sa kahirapan at natuloy sa panganib, ay ngayon ay puno ng pagpapala. Ang kanyang kwento, ang kwento ng isang simpleng katulong na naging bayani, ay isang paalala na ang katapatan at tapang ng isang mabuting puso ay laging mas malakas kaysa sa kapangyarihan at pera, at ang katotohanan ay laging mananaig laban sa kasamaan. Ang kanyang pamana ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga kababaihan na patuloy na naghahanap ng katarungan at pag-asa. Isang larawan ang nakasabit sa dingding ng mansyon, isang larawan ni Maggie, Doña Celestina at ang kanilang pamilya. Ito ay isang patunay ng isang bagong simula, isang di malilimutang diwa ng pagmamahal, at isang pamana na walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Magdalena, Maggie Ramos at ni Doña Celestina Villacorta, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-asa at pagtatagumpay ng katotohanan. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, nais po naming magpasalamat sa inyong paglalaan ng oras at damdamin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Isang karangalan po para sa amin ang makasama kayo sa bawat pagtawa, sa bawat pagluha, at sa bawat kurot ng puso na aming ibinahagi. Ang paglikha ng mundong ito, ng mga tauhang ito, ay isang paglalakbay na puno ng inspirasyon at pagtuklas. Bawat salita ay binuo hindi lang ng tinta at papel, kundi ng mga damdaming umaapaw, ng mga aral na nais naming ibahagi, at ng isang matibay na paniniwala sa kabutihan ng tao. Umaasa po kami na sa pamamagagitan ng kwento ni Maggie at Doña Celestina, na ipahatid namin ang mahalagang mensahe na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa katapatan ng puso, sa tapang na ipaglaban ng tama, at sa kakayahang magpatawad at umunawa. Ang pag-asa ay laging nandoon kahit sa pinakamadilim na sandali, at ang pagmamahal
sa kanyang pinakadalisay na anyo, ang tunay na nagpapagaling sa lahat ng sugat. Naway ang kanilang paglalakbay ay maging paalala sa atin na ang katarungan ay laging mananaig at ang kabutihan ay laging may matatagpuan na lugar upang mamulaklak. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Inaasahan po namin ang inyong mga komento at saloobin dahil ang inyong mga tinig ang nagbibigay buhay sa aming mga likha. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy nating yakapin ang pag-asa at ang kapangyarihan ng pagmamahal.